Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Witness na si Evelyn Magas. Tinuro na kung sino ang nagbayad sa kanya para idiin si Lilet sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Malakas ang kutob ni Tinang Ses na may hindi magandang nangyayari sa anak-anakan niyang si Lilet. Kaya naman hanggat maaari ay pinagsasabihan ni Tinang Ses si Lilet na magsumbong sa mga pulis o kaya naman sa warden ng kulungan kung pinag-iinitan siya ng kung sino man sa loob ng preso. Dahil ramdam na ramdam ni Tinang Ses kung paano mahirapan o kung paano pahirapan at pag-initan sa loob ng kulungan. Ngunit mas pinili ni Lilet na manahimik na lang dahil alam ni Lilet na mas manganganib ang buhay niya kung magsusumbong siya sa mga pulis at sa warden ng kulungan. Samantala, pagtapos ng pag-uusap ni Lilet, pati na rin ni Tinang Ses, umpisa na ng kainan ng mga preso sa loob ng kulungan. Habang nagkukwentuhan si Lilet at ang isa pang preso na nakilala ni Lilet ay bigla silang nakarinig ng mga sigawan. Nagkaroon na pala ng riot sa loob ng bilangguan, kabilang na ang mayora ng selda nila Lilet. Sa pagtataka nga nila Lilet ay bigla na lang tumakbo ang kausap na babae nitong si Lilet. Agad naman nagtaka si Lilet kung saan na napunta ang kausap niyang babae at bigla na lang itong naglaho. Nagtago pala ang babae sa banyo ng kulungan dahil natutroma nga ito at ayaw niya nang may nakakakita siya na nagrarayot. Matinding trauma nga ang iniwan sa bagong kaibigan ni Lilet sa kulungan dahil gaya ni Lilet ay napagbintangan din itong babae. At dahil hindi alam ni Lilet kung saan napunta ang babae na kausap niya ay hinanap niya ito. Napunta si Lilet sa gitna ng riot. At habang nagsasaksakan ang mga preso doon ay nakita si Lilet ng mayora ng selda nila. At naalala ng mayora nila Lilet ang inutos sa kanya na nagbayad sa kanya na patayin na si Lilet. Pinag-initan si Lilet at nilapitan si Lilet ng mayora ng selda nila. Sinaksak si Lilet sa braso. Agad naman itong nakita ng warden ng kulungan. Kaya nabaril ng warden ang mayora nila Lilet. Agad-agad naman na sinugod sa ospital itong si Lilet dahil sa tama ng saksak na natamo ni Lilet sa riot sa loob ng kulungan. Ibinalita na rin agad sa Tinang Ses ni Lilet na nasa ospital itong si Lilet. Nabalitaan na rin nitong si Atty. Alon ang nangyari dito kay Lilet. Nagsuspecha agad si Atty. Alon na si Eira ang may kagagawan ng riot sa loob ng bilangguan. Bilang isang talamak nga na sinungaling itong si Eira ay dininay niya lahat ng paratang sa kanya nitong si Atty. Alon. Hindi raw gagawin ni Eira na magbayad pa ng ibang tao para patayin lang si Lilet. Sinabi ni Atty. Alon na wag gagawa si Eira ng kahit na anong bagay na ikasisira ng pangalan ni Atty. Renan. Kaya sinabihan niya si Eira na kung may gagawin man si Eira ay wag na niyang ituloy. Dahil ginagawa nga ni Atty. Renan ang lahat para lang maipanalo ang kaso ni Atty. Meredith laban kay Lilet. Hindi raw kaya ni Atty. Renan na isakripisyo ang karir niya para lang sa wala. At kung may gagawin man si Eira ay hindi na niya itutuloy ipaglaban ang kaso ng nanay ni Eira na si Atty. Meredith at hindi makukuha ni Eira
ang totoong hustisya para sa nanay niya. At dahil nga sa riot sa kulungan, nalaman ni Patricia ang nangyari sa loob ng bilangguan. Nalaman niya rin ang nangyari mismo dito kay Lilet. Natuwa na nung una si Patricia, ngunit kalaunan ay nalungkot na naman siya dahil hindi raw natuluyan si Lilet. Samantala, nagtataka naman ang pamilya ni Lilet kung sino kaya ang nag-utos sa mayora nila Lilet sa selda. Sinabi ni Lilet na mukhang hindi naman daw o wala naman daw nag-utos sa mayora nila na gawin kay Lilet ang mga bagay na yon. Dahil una pa lang raw napasok ni Lilet sa selda ay pinag-iinitan na talaga siya ng mayora ng selda nila. Nalaman na rin ni Lilet na binaril ng warden itong si Ada. Si Ada ang mayora sa loob ng selda nila Lilet. Nag-imbestiga na rin na wala raw kinalaman ang mga kasamahan ni Ada. Naktauhan itong si Ada sa loob ng selda tungkol sa nangyaring riot at pag-iinit dito kay Lilet. Samantala, dahil sa nangyari ay nagpasya si Kurt na tulungan na ng tuluyan ang kaibigan niyang si Lilet. Na-promote naman na raw si Kurt, kaya wala na siyang pakialam kung may masasabi pa ba sa kanya sila Erap, lalong-lalo na si Constantino sa pagtatanggol niya sa kaibigan niyang si Lilet. Dahil hindi raw nakakatulog ng maayos itong si Kurt hanggat hindi niya natutulungan o nabibigyan ng hustisya ang pambibintang sa kaibigan niyang si Lilet. Malakas raw talaga ang kutob ni Kurt na hindi si Lilet ang may gawa ng pagkamatay ni Attorney Meredith. Oras na naman ang paglilitis kay Lilet. Isinalang na sa witness stand itong si Ate Evelyn Magas. Nagtanong agad si Attorney Renan kung ano ang nangyari. Isinalaysay lahat ni Ate Evelyn lahat ng nalalaman niya na puro kasinungalingan lang ang isinalaysay nga ni Ate Evelyn sa harap ng korte. Halatang halata kay Ate Evelyn na nagsisinungaling lang siya sa bawat salitang binibitawan niya. Lalo pa at pinaturo na nga ni Attorney Renan kay Ate Evelyn kung sino ang nakita niyang pumatay kay Attorney Meredith. Nanginginig nga si Ate Evelyn na tinuro itong si Lilet na si Lilet talaga ang sospek sa pagpatay kay Attorney Meredith. At nang pagkakataon na nga ni Lilet na ipagtanggol ang sarili niya, ay nagisa ng husto si Ate Evelyn. Sinabihan ni Lilet si Ate Evelyn na kung talagang desidido siya na iligtas si Attorney Meredith ay bakit hindi raw ginawa ni Ate Evelyn, pagkus ay nagtago pa siya para hindi siya makita nila Era. Aamin na kaya kay Lilet ang witness na si Ate Evelyn o itatago pa rin niya ang buong katotohanan? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.